4 sa 10 Pilipinong college student ang nagda-drop out o hindi na po nakakatapos ayon sa report ng Second Congressional Commission on Education. Sa kabila po yan ang umiiral na Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Balitang hatid ni Nico Wahe. Nag-pre-med student mula 2016 hanggang 2017 si Gabi, pero huminto. Nag-shift sa ABN Communication at lumipat ng eskwelahan noong 2017. Pero pagdating ng 2019, kung kailan 4th year na siya at isang semester na lang sana ang bubunuin, ay tuluyang huminto sa pag-aaral ng kolehiyo. Hindi na kayang suportahan yung pag-aaral ko. Hindi kasi ako priority. May mga gusto naman daw tumulong sana kay Gabi na makapag-aral. May nag-offer nga raw na bayaran na kanyang tuition. Expenses kasi sa mga group projects and yung baon ko, pangkain araw-araw, hindi talaga kaya. Kasi nung college ako, 100 yung baon ko everyday. Pamasahe pa lang, ubos na yon. May matitira na lang sa akin na 30 pesos. Struggle na din yung, kinakain ko naman, kwek-kwek, mga ganyan. Option naman daw talaga ang pagiging working student. Ang kaso, baka hindi rin kayanin ng katawan ko. But I have friends and workmates who are actually pinagsasabay yung pag-aaral at saka yung trabaho. Well, nakikita ko yung physical state nila and mentality nila. Sobrang strong Kasi kung ako yung nasa kalagayan nila, hindi ko kaya yun. Hindi ganon ka-strong yung mentality ko. Si Julian naman, 2012 nang huminto mag-aral sa kolehiyo. Aminadong hirap sa pagbabayad sa tuition ng kanyang magulang noon sa kursong Information Technology. Na-feel ko naman po, although na hindi naman talaga nila sinasabi sa akin technically, pinipilit naman ng parents ko kahit na alam kong nahirapan sila, na nangungutang sila, talagang nabaon-baon sila sa utang. Nadagdagan pa ang kanyang dahilan na huminto sa pag-aaral nang mabuntis. Ang mga katulad ni Gabi at Julian kasama sa mataas na kaso ng mga college dropout sa Pilipinas. Ayon yan sa report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. 4 sa bawat 10 Pilipinong college student ang humihinto ng pag-aaral sa kolehiyo. Kasi kailangan nilang magtrabaho. So yun yung nakita nating pangunahing rason. Yung ibang rason dito din is yung lack of engagement, hindi sila nai-engage sa pag-aaral. Marami pa rin ang nagsasabing financial reasons na hindi sapat yung pera nila para makapagpatuloy o makapagtapos. Sa kabila raw yan ng Free Higher Education Law o yung Universal Access to Quality Tertiary Education. Ang binibigay nito is free tuition, di ba? Sa mga state universities and local universities. Pero alam natin na ang gastos actually na mabigat pagdating sa kolehiyo is yung allowance. Yung allowance, transportation, food, lodging, project. So maraming gastusin na kailangan nilang hanapan ng resources. Nangunguna sa listahan ng mataas na college dropout ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na may 93.4% dropout rate. Poverty rates are still worse or severe in BARM. Pero ang dalawa pang dahilan na nakikita ko is peace and order is still an issue in some areas of BARM. So hindi natin pwedeng baliwalain yung dahilan na yon. Mas marami rin daw ang private schools kaysa state university sa BARM. Kaya kakaunti ang nakikinabang ng free tuition doon. Sino yung mga nakatira sa mahirap na lugar, sila pa yung walang easy access to higher education kung wala namang SUC sa area. Kasi hindi kaya ng LGU na magtayo ng LUC. May panawagan ng EDCOM sa mga higher education school. Pag-isipan natin kung paano tayo mas magiging bukas sa ganitong mga developments. Siguro bahagi na dito yung mga part-time students, yung mga night classes, Saturday classes. Lalo na ngayon na na-try na natin din na merong distance education, baka pagbutihin natin, pagsikapan nating maging inclusive yung ating higher education system at maging welcoming din sa mga ganitong tipo ng estudyante. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News.